Hi guys, it's Juvie, your millennial mom. Another day, another vlog, another craft. So for today's video, dahil malapit na ang graduation, gumawa ako ng graduation lei or graduation sash. Actually, kaya lang naman ako gumawa nito dahil sa anak ko. Gagraduate din siya kasi ng elementary. Isang congratulations naman dyan mga mi. Makakapagpag-graduate na kami ni daddy ng isang elementary. So ayun na nga, going back sa ating tutorial, gumamit lang ako dito ng tatlong klaseng ribbon. Una ay 1/2 inch ng white satin ribbon. Pangalawa, 1/4 inch ng light blue satin ribbon. And then pangatlo, 1/2 inch ng organza ribbon with gold lining. Ang color ay aqua blue. And then gumamit lang ako ng card para sukatin yung strips ng ribbon na kailangan ko. And then gumamit ako ng 200 GSM white vellum board para sa dalawang bilog na kailangan ko at ang sukat ay 3 inches diameter. Yung dalawang bilog na yan ay essential para sa paggawa ng lei or graduation sash. Yung isa ay gagamitin para sa base kung saan ididikit yung mga ribbon at yung isa naman ay gagamitin para sa backing ng lei. At para naman sa forma ng ribbon ay gumamit ako ng glue stick at glue gun. Para sa 1/2 inch na size ng ribbon, pinagdikit ko ang wrong side at right side both ends ng ribbon to form a loop like that. Tignan nyo na lang yung forma. Para naman sa 1/4 inch size ng ribbon is pinagdikit ko lang yung both ends ng wrong side ng ribbon. Tignan nyo na lang din yung forma dyan sa ribbon. And then using hot glue, idinikit ko na sa base ang mga 1/2 inch ribbon. Alternate lang yung pattern na ginawa ko. Nakagamit ako dyan ng 10 aqua blue organza ribbon and 10 white satin ribbon. And then para naman sa second layer ng ribbon, dito ko nilagay yung 1/4 size light blue satin ribbon. Tapos tinapatan ko lang lahat ng nandun sa first layer. Kaya nakagamit ako dito ng 20 pieces 1/4 inch satin ribbon. Sa pattern nga pala ng paglagay ng ribbon, bahala na kayo ah. You can pick any sizes and any color that you want. Kanya-kanyang trip naman yan eh. Char! So almost done na tayo sa centerpiece. Gawin naman natin yung mismong sash. Para sa base ng sash, gumamit naman ako dito ng 1 inch white satin ribbon. And para naman sa design niya na ilalagay ko sa gitna, ginamit ko yung same organza ribbon para match. Para nga pala idikit tong ribbon ay gumamit ako ng double-sided tape, yung flat, para hindi siya visible kasi kung glue gun ang gagamitin, magbubukol-bukol siya, hindi siya maganda. Ang sukat nga pala ng length ng ribbon na to ay 48 to 50 inches. Tapos ayun, dikit-dikit nyo lang siya, dahan-dahan, make sure na center siya para maganda. Huwag nga pala kayong masyadong stress pag yung gawa nyo hindi perfect ha. Kasi of course, this is handmade. So hindi talaga yung mapaperfect. Kasi hindi tayo perfect. Si Jesus lang ang perfect. Ganon. Tapos dito naman, nagsukat ako ng 7 inches to 8 inches para dun sa buntot ng ribbon. Tapos para masukat ko din yung middle or kung saan part ko ilalagay yung pang center natin. Ang haba ng sinabi ko, nahubusan ako ng hininga. O tapos, ito na pala yung sinabi ko kanina na pang backing natin na kailangan natin yung pangalawang bilog. Mas malinis kasi siya tignan, hindi makikita yung mga dikit-dikit na mga hot glue, ganun. Tapos, i-attach nyo lang siya all together, tapos na. O diba ang dali lang niya gawin? Kaya ano pang inaantay nyo, kung meron kayong graduating na anak, pamangkin, kapatid, igawan nyo na rin ng sash. Pero pag wala kayong time or hindi kayo masyadong crafty, umorder na lang kayo sa akin para kumita rin naman ako. Char! Ay, nakalimutan ko nga palang bagitin kanina. Para nga pala sa design ng centerpiece ay gumamit ako ng double-sided photo paper. And then para sa buntot niya, gupitin nyo lang ng paslan sa dulo tapos padaanan nyo sa apoy para hindi magnisnis. So ayun lang for today's video. Sana nakatulong sa inyo. Remember, pwede kayong umorder sa akin. Message nyo lang ako. Pero kung gusto nyo rin gumawa ay pwede din. Ilalagay ko ang link ng materials na ginamit ko. Ayun lang for today's video. Huwag kalimutan mag-like, share, follow. Bye!